At dahil March is National Women's Month, another empowered women naman ang makakasama natin ngayong araw at upang malaman natin kung sino siya, panoorin po natin ito. Kung sa tingin nyo na ang pagmamaneho ng malalaking truck ay nababagay lamang sa mga lalaki, no, you're wrong dahil kahit mga babae ay yakang-yaka ang pagmamaneho nito. Kagaya na lamang ng OFW sa Japan na si Chris Verano. Astig kung maituturing dahil sa height niya na 5'1", ay sisiw na sisiw sa kanya ang pagmamaneho ng malalaking dump truck. Bukod pa sa pagiging truck driver ay ipinagsasabay rin niya ang pagmamanage ng sarili niyang travel agency at iba pang negosyo doon sa Japan. Dahil sa dedikasyon at kasipagan ni Chris sa loob ng 19 years mula nang mapadpad siya sa Japan, ay malayong-malayo na ang iniangat ng estado ng kanyang buhay kumpara noon. At ngayon ay mas lalo pa siyang nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Akalain mo yun, Daniel. Truck driver, babae. Hindi naman katangkaran. Ang hirap-hirap, ang laki-laki ng truck eh. Para yung measurement mo para sa sasakyan, napakalaki nun. Tsaka yung manibela nun, iba yung manibela Oo, nun. ang hirap i-maniobra. At para po mas makilala pa natin siya, makakasama po natin ngayon si Chris Verano, live na live mula sa Japan. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Thank you for inviting me. Yan. Ma'am Chris, kwentuhan niyo naman po muna kami. Paano po ba kayo naging truck driver po sa Japan? So actually, hindi ko na-imagine na magdadrive ako ng truck, Kasi yun nga, sa liit kong babae, 5'1" lang ako. Pero since kung ano yung business na pinapasok namin dito sa Japan ng business partner ko, so pinasok din namin yung pagigiba ng mga bahay, ng mga buildings. So naging kulang kami sa driver kasi dito talagang ang hirap makakuha ng truck driver. So doon nag-start na ang kailangan ko na rin na kumuha ng license sa truck. Pero siyempre nung una, medyo takot ako, ayoko kasi nga hindi ko kaya. Napakalaki ng truck, ang liit ko lang, mabigat yung mga bubuhatin. Pero nung nandun na ako, so nag-enjoy na rin ako kahit paano na kaya ko pala. Talagang sa umpisa lang natakot ako pero kaya ko pala. Nag-enjoy na rin ako. Nung una, puros lalaki kasi yung kasama ko, puros lalaki yung mga nagdadrive ng truck. Nagugulat sila sa akin kung ano yung dala kong truck. So yung ibang lahi, ginagawa nila pag nakita nila ako, binibidyohan ako, din kinikwento nila kung ano yung dala kong truck na mas malaki pa sa kanila. So yun, dun nag-start yung pagiging driver ng truck na akala ko hindi ko kaya, yung pala kaya ko din naman. Well, kamangha-mangha po talaga dahil kahit saan naman bansa, pag makakita tayo ng lady driver, tapos napakalaki sasakyan niya kanyang ginagamit, Pero physically, ito po ba yung naging mahirap sa iyo sa umpisa dahil of course, kayo po yung babae, medyo mabigat po talaga itong pagmamaneho ng truck. Yes, nung umpisa talagang takot ako kasi nung unang sala ko, first day, as in walang training talaga, instructional lang ako kung ano yung gagawin ko, kung saan ko dadalhin. And yung assist dump truck kasi yung dala ko, dump truck, so naghahakot siya ng mga graba, ng mga kahoy, kung ano-ano dun sa mga ginigiba namin. So, ang naging struggle ko talaga na habang nagda-drive ako, nag-worry ako, yung pagda-drive okay lang sa akin. So, nag-worry ako pag na-dump ko na yung dala ko is yung pagbubuhat ng pintuan ng truck para ma-close siya ulit. Talagang hindi ko kaya. Kaya, noong umpisa ginagawa ko, nakikipagkaibigan ako dun sa mga kasunod kong mga lalaki na same yung work. Then, pag nakikita nila ako na hindi ko kaya, tinutulungan nila ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya yung pintuan ng truck. Tinutulungan pa rin nila ako. Nakikipagkaibigan na lang ako para at least, so linalakasan ko yung loob ko. Kumbaga, kinakapalan ko yung mukha ko para may tumulong sa akin sa pintuan ng truck na ma-close ko. Super bigat talaga. Hindi talaga kaya. Naililift ko lang siya pero hanggang gitna lang talaga. Tapos partner, di ba ma'am, baliktad yung sa yung sa manibela. Kasi sa Pilipinas, sa kaliwa yung driver and then dyan sa Japan, di ba, nasa kanan. Yes. So,
Nag-adjust din po ba kayo sa ganung Yes. aspeto ng pagdadrive? Yes, actually, nagda-drive na naman talaga ako dito. Hindi nga lang. 10 years na rin ako nagda-drive. Kaliwa tapos kanan. Yung sa Manibela, wala namang problema. Sa umpisa, yung, di ba, pagka kasi super laki ng kanyang Manibela, doon lang, hanggang gitna. Hanggang gitna lang ng Manibela yung kamay ko. Pero ito, Pero okay naman, nung nasanay na ako, parang baliwala na kasi yung laki ng manibela. Pag nasanay ka na rin, talagang kaya mo na rin siya. well, ma'am, talagang hanga kami dahil medyo kabilib-bilib talaga yung trabaho mo dyan sa Japan. Pero ilang oras po ba kayong nagda-drive everyday at ilang taon nyo na po ginagawa yan? Actually, matagal kasi from 6 a.m. until 8 p.m. Nako. yung pag-drive ng truck. Mhm. Talagang siya. Yung pag-drive ko ng truck is last year lang. Last year lang ako nag-start. Kamusta po yung negosyo nyo dyan, ma'am? Yung mga negosyo ko, actually, marami akong ginagawa kung ano-anong negosyo dito. Nagbo-buy and sell din ako ng sasakyan, nag-real estate agent din ako. Then yun nga, affiliate din ako ng isang travel agency dyan sa Pilipinas, sa ticketing. So, napakarami. Kung ano na yung ginagawa ko online, kung ano yung pwede kong pagkakitaan, kung ano yung kaya ko, na ano pa siya sa time ko, yun. Napakarami. Nag-a-assist din ako ng mga foreigners na hindi marunong mag-Japanese or hindi magsulat, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Ina-assist ko din sila. So, nagpupunta lang sila dito sa shop ko. Actually nga, biglaan na lang silang nagpupunta, nagpapatulong. So, yun. Isa din sa mga ginagawa ko na negosyo dito. Parang itong shop ko is nandito na lahat. Ayan. Yeah. Ang galing, ano? Dahil babae, kinaya to. Pero may message po ba kayo sa mga kapwa Filipino nyo, kagaya po ni Leslie? Yes. So, yung message ko lang sa mga kapwa ko Pilipina or babae na katulad ko, para po tayo maging successful, huwag po tayo mabili ng trabaho. So, kahit panglalaki yung work, kaya natin yun. So, sa umpisa, syempre, medyo magdadaw tayo na hindi natin kaya. Pero wag po natin ilimit yung sarili natin sa mga kaya natin gawin. Kasi pag andyan na po tayo sa situation, mag-i-enjoy tayo. Kumbaga, mag-i-enjoy tayo at the same time, kikita tayo. So, wag po natin ilimit yung sarili natin. Kung kaya po ng mga lalaki, kaya din po natin yan. At partner, may travel business din si Ma'am Chris. So pag magja-Japan tayo, Ayan. alam na. Sa inyo na po kami lalapit. Yes, actually, nag-tour guide din ako. Pwede ko kayong i-guide. Alright, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga, Ma'am Chris. At panigurado ay marami tayong ka-RSP na inspire po sa inyong life story. Maraming salamat po and good morning. Thank you very much. Maraming salamat.